Okay, magandang araw po sa ating lahat at magandang hapon pala kasi hapon ngayon nandito po tayo sa, nakaparking po ako sa labas ng hospital dito sa amin kasi nagpapa-check up yung misis natin kasi pregnant yung misis ko, no, nagpapa-check up siya sa kanyang tiyan. Nagpapa-check up kami kay baby kung malusog lang ba si baby, no. Pero anyway, no, panibagong vlog na naman at panibagong reaction video while waiting, no, sa results ng pagpapa-check up ng aking misis. Pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Ayan, si Auntie Claire Castro ay hindi ko maiintindihan bakit siya ang nag-hands-on dito sa reklamo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yung parang film industry nila, no, na building, ay may reklamo raw sila because ang gumawa raw doon sa building na yon ay mga taga Diskaya, no, one of the corporation contractors of the Diskaya company. So heto, itong si Auntie Claire Castro, sa napapansin ko at sa na-observe ko sa kanya, ay medyo nagpapasikat siya sa pamilyang Marcos. Yan ang hindi ko maintindihan ni Auntie Claire Castro anong meron, Auntie Claire Castro, na mukhang halikpuwet ka dito kay Marcos ngayon o ni First Lady Liza Araneta Marcos? Panoorin po natin ang video na ito na nagrereklamo itong si Auntie Claire Castro sa ipinatayo nila na building nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, no? Di sabi ko, nabiktima rin kayo sa inyong weak leadership. Dahil weak leader yung amo mo, Auntie Claire, nabibiktima rin kayo. Nakakatawa nga building yan na ipinatayo ni First Lady Liza Araneta Marcos, hindi nyo pa ma-manage ng tama, di ba? How much more sa taong bayan? Yan ang ikinatakot ng taong bayan, Auntie Claire Castro. Sarili nyo ngang proyekto dyan sa Malacanang, hindi nyo maiayos. Takot ang taong bayan. How much more itong mga proyekto para sa taong bayan, di ba? Aminin nyo na hindi nyo kaya, tapos batikos kayo ng batikos sa mga Duterte. Mga julol kayo Okay, umiinit na yung vlog natin, no. In the first 3 minutes ating video, umiinit na yung ulo ko yan ang isa natin sa pag-uusapan, Pangalawa natin pag-uusapan ay pakinggan natin ang opinion ni Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Jinggoy Estrada dito sa flood control projects, kung ano na ba ang update patungkol dito sa investigasyon. And at the same time, comment nila dito sa ipapatawag ba itong si Zaldico, no? Ito, nagtatanong ako sa taong bayan, dapat bang pananagutin natin si Zaldico sa mga tanong na dapat niyang i-explain sa taong bayan? Kung wala si Zaldico, dahil nagkasakit raw si Zaldico kaya pumunta ng Amerika para magpagamot, kung wala si Zaldico, si Martin Romualdez ang pa-i-explain yun natin. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa mga reaction updates patungkol dito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin itutuloy itong ating vlog, itutuloy itong mga maiinit na update at balita natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV video. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time dito sa channel natin sa Donmar TV, i-consider na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po
ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Walang bayad po. Libre lang yan. Updated ka pa sa mga balita. Okay? Kaya sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Sa mga bago pa lang, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so without further ado, pakinggan at panuorin natin itong reklamo ni Auntie Claire Castro dito sa amo niyang si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan, pasok. Itong building na to, ang tawag dito yung Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At syempre alam niyo naman, ang First Lady talaga ang puso niya at ang advokasya niya para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino at gawa ng Pilipino. Pero itong building na to, instead na ngayon dapat ito-turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga Diskaya. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po na... Ang tanong ko dito baka naman dahil matunog ang pangalan ng pamilyang Diskaya ngayon, ay lahat na lang ibibintang nyo sa kanya. Yan ang ikinatakot ko rin kasi you have to give us proof. Kung palpak yung building na yan, siguraduhin nyo na walang kinurakot dyan. Sino man ang nagpapatayo nyan, baka diniin nyo lahat sa mga Diskaya yan at dapat rin na managot ang sino man ang nagpapagawa nyan. Sino ba? Si First Lady ba ang nagpapagawa nyan? Nagtatanong lang tayo. Dapat rin natin questionin yan. Sino ang pumili na Diskaya? Sino ang pumili na isa sa mga korporasyon ng Diskaya ang magtrabaho dyan sa building na yan? Di ba? Nakapagtataka rin. Kasi hugas, baka lang hugas kamay kayo ngayon kasi palpak yung trabaho na yan. Tapos ididiin nyo na lang si Diskaya na lang lahat. Di ba? Natin mamaya itutur ko po kayo, ipapakita natin. Nakita niyo po yung downspout kanina, hindi siya normal. Dahil pag tulo ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan pwedeng mabasa. So hindi lang po yan, marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po mamaya pag nakita niyo po yan. So yun po. At hindi pa po to talaga natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga Diskaya. Supposedly po, today matatapos. Yes. Pero dahil marami tayong nakitang problema. Grabe ang pagdiin nila dito sa mga Diskaya ngayon Definitely, kasi kung mapapakita talaga natin, ito makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason, kung bakit hindi nila ito na i-turn over ng tama at alam nyo okay, let us say may kasalanan talaga ang mga korporasyon ni Diskaya dito pero ang hindi ko lang maiintindihan dito sa administrasyon na ito, ni isang katiting wala silang pag-aamin na may lapses rin sila. Wala silang pag-aamin na may kasalanan rin sila dito sa mga proyekto na ito. Negligence unang-una ang mababasa ng tao dito, negligence. Yan ang pinakauna. Hindi nyo sinigurado yan. Nagpapatayo lang kayo ng nagpapatayo dyan. Hindi nyo sinigurado kung maitama yung mga ipinatayo ninyo. Actually, dyan kayo palpak Because of the kapalpakan ng liderato ni Bongbong Marcos, ang daming mga proyekto na hindi nabantayan na nasasayang na pera ito ng taong bayan. Kaya no wonder isinusuka na kayo ng taong bayan. At this coming 2028, wag na kayong umasa na ipapanatili pa yung mga Marcos sa 2028. Yung mga bali-balita na
si Sandro Marcos ay tatakbong presidente, utot nyo. Usap-usapan na si Martin Romualdez ang maging presidente, utot nyo. Puro lang kayo satsat ng satsat. Wala naman kayong ginagawa sa bansang ito. Ayos sa kontrata, pwede sila makasuhan. Unang-una, civil liability, meron to. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi Alam nyo, Auntie Claire Castro, magaling lang kayo itong administrasyong Marcos. Magaling lang kayo sa turuan. Nung pumalpak na ang proyekto, mahilig kayo turo-turo. Diyan kayo magaling Turo kung sino ang may kasalanan. Kayo rin din ng mga pumalpak dyan Pagkatapos, si Duterte na naman ang may kasalanan. Utot nyo. Ay nako. Ilan na pwede sila makasuhan ng estafa? Okay. Lumalabas po dito yung revised contract amount is 107,983,128.81. So, gusto ko lang mapasabi sa inyo, ang kontratang ito, yung contractor dito, hindi lang pang baha, pang building pa. Kayo rin ang may kasalanan dyan. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng So gobyerno. meaning to say, tama yung sinabi ni VP Sara. Nasabi mo mali si VP Sara. Tama yung sinabi ni VP Sara. Hindi lang nasa flood control projects ang may korupsyon. Marami pa sa mga ahensya ng gobyerno na gumagawa ng korupsyon. Dahil hindi na sila takot ni Bongbong Marcos, because Bongbong Marcos pinabayaan lang niya. Hindi kasi nagtatrabaho weak leader kasi Ayan, concert pa. Pasyal-pasyal pa. Na hindi mo na namalayan na inaabuso ka na ng mga tauhan mo. Ang mukhang maaapektuhan dito, kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Is it also under DPWH? Yes, ang kontrata is under DPWH. Ano po actually first lady? Yes, oo. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado. Kasi ang first lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Dahil hindi naman ito tinitipid, tama naman yung sa bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng maraming kontrata kung di mo naman kayang tapusin. New building, lumalabas. Oo. Ang tanong dyan, Yes. ang tanong dyan, Claire Castro, bakit pinili nyo ang Diskaya? Sino ang pumili na isa ito sa mga korporasyon ni Diskaya ang nagtrabaho dyan sa building na yan? Kung i-blame ninyo na sobrang daming kontrata itong mga Diskaya, kaya napabayaan na itong mga ilan sa mga proyekto, hindi kasalanan nyo rin yan. Bakit si Diskaya lagi ang yung mga korporasyon ni Diskaya lagi yung mga nananalo sa bidding? Di ba? Nagtatanong ngayon ang taong bayan, baka kasabwat rin ninyo yan, yung mga Diskaya na yan. Pero ngayon na booking na ang na-booking na ang kabulastugan ninyo, tinuturo nyo siya ang may kasalanan. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang laking palpak ng administrasyon ngayon. Grabe. Ito na yung bagong Pilipinas na sinasabi nila. Katulad nito, ngayon lang na-discover. Actually, binibisita kasi ito ni First Lady Kaya nalaman niya na itong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, mga Diskaya talaga. Mas lalo siya na-dismaya. Pero may mga indikasyon ba na hindi lang ito ang control project na balikan? Most probably. Kaya kailangan talaga natin tignan lahat-lahat kung ano mga naging proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. And at the same time, tingin ko, hindi lang ito. Kahit yung mga nakaraang panahon. Pero ano po yung nakasaad sa kontrata ng mga Diskaya? Pwede bang obligado pa silang ayusin yung mga nakita natin na problema? Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala sila magagawa at lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Ma'am, sino Puro kayo kaso. Silipin na Ang taong bayan naghihirap na sa mga pinanggagawa ninyo. Kasi since ito nga ay Great Pacific Builders and General Contractor Inc.,
At isa sa mga nakasama na iba-blacklist, syempre mas na-alarma po ang unang ginang dito. So Yusek, nung nalaman, narinig ni First Lady na si Vizcaya pala, pumutok yung pangalan ni Vizcaya, yun ang parang naging triggering factor. Yes, oo. Nung nakita nila uy, teka lang, sa news, sila yung kausap natin eh. So, mas lalo siya na-dismaya dahil talagang mukhang hindi talaga maganda ang mga gawa. Yusek, na-inspect na po ba ito? Yes, oo. Kaya dinala namin din kayo para makita niyo po kung ano ba ang naging trabaho itong Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Sino ang nag-inspect initially? DPWH? Yes, kasama po siya. Kasi before po, nung ito ay unang pasinayaan ni First Lady, kasama din po si Secretary Manny Bonoan. So, syempre, nandun po yung paniniwala na makakaya po itong tapusin. Pero itong recent Actually, sawa ng tao sa inyo eh. Hindi pa po siguro dahil ngayon lang po kami nakausap dito para po mapakita rin po sa inyo na ito po yung naging sitwasyon at naging kondisyon ng pagpapagawa dito sa nasabing kontrakto. Ibalik na ang mga Duterte, oy. Wala kayong titignan silbi po dyan. natin. Titignan mo natin anong pwede nilang gawin. Otherwise, sabi ko kung wala sila magagawa dito, kaso po talagang kakaharapin nila. So, may chance pa naman sila, ma'am, na correct kung ano man yung kailangan ayusin pa rin ito. Yes, let's see. Kasi kung ano yung pwede nilang ibigay pa, na dapat in good faith na to, di ba? Ayoko mangako dahil ipapakita ko na sa inyo kung anong sitwasyon. Let us see kung ano yung pwede nilang sabihin, ano yung pwede nilang gawin, at kung mapapakita pa nila pa na in good faith sila. Let's see. Hindi ako makapag-judge dito eh. Project, pero kailan sana yung target natin na building, and because of what happened, gaano katagal? Actually ngayon, hindi ko masasabi kung kailan dapat ang opening ito. Siyempre, pagka-turnover, the most, mga 1 month, 2 months, dapat magamit na, di ba? Para ma-prepare na lahat. Pero ngayon, hindi ko masasabi kung kailan to ma-i-open dahil makikita nyo kung gaano ba talaga hindi kaganda. Ayoko sabihin kapangit eh. Ayokong word na gano'n. Hindi talaga maayos ang pagkakagawa sa building. Ano ba dapat, ma'am, ang ilalagay dito ng film industry? Mga pictures? O ano ang pwede? Supposed to be kasi ito ay meron cinematic na kung saan pwedeng manood. Diba? Ng movie. So, hindi pa rin yung naaayos. So, ngayon makikita po natin data. Okay? At the First Lady's mind, hindi niya pa naiaalit na baka mamaya sa mga kapiyas yung ginamit dito. May cinematic Yun pa po kayong ang nalalaman papacheck dyan eh. So, napacheck niya na po, mamaya po siguro ibibigay ko sa inyo yung mga detalye. Pero mas maganda po na makita po mismo ninyo ng personal. Yung ibang pinatawa ng DPWH ay nakikipay sa buwatan sa mga kontrata. So, sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalaw dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But, may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaari may sabuatan ang ibang tauhan ng DPWH sa contractor. May investigasyon na po sa subfire ng budget. Malamang umpisahan na dahil nakita po natin kung gaano po ito nangyari at paano ito nangyari at sabi nga natin dapat September 4, 2025 ay tapos na at sila dapat ang nakikipag-usap sa atin sa gobyerno, sa DPWH kung sino nagpagawa nito, bakit hindi agad natapos. Mabibigyan pa po ba ng contractor itamang whatever shortcomings? Hindi po natin masasagot ngayon yan. Tignan po natin kung anong kanilang unang gagawin dahil sila dapat ang unang mag-reach out sa DPWH, sa Pangulo, at kung sino man yung dapat nilang makausap patungkol dito para malaman natin ano ba ang nangyari. Sa ngayon, yes, wala pa tayo natatanggap. Pero informal notification ng DPWH, yung appointment sa company. Hindi ko masasagot ngayon dahil dapat ngayon yung turnover. So pero since wala nga sila, ito nakita nyo kung gaano ba, ang layo pa sa katotohanan, itong proyektong ito. So sila dapat ang magsabi, bakit medyo na-delay? Bakit ganito yung itsura? Bakit parang hindi Tanungin nyo si tanungin nyo si First Lady Liza Araneta Marcos dyan, bakit na-delay yan? Siya man siguro ang nagpapatayo niyan, bakit hindi niya minonitor yan? Hindi kasi
ang isang leader, no? Hindi hanggang mandar lang yan. Hindi hanggang utos lang yan. Dapat magtrabaho ka. Dapat i-monitor mo. Paano? Pasyal ng pasyal yung First Lady. Inom ng inom. Hindi na namomonitor ang ipinapatayo niya. Tapos ngayon, ang sisisihin nyo, kontraktor. Yes, isa ang kontraktor dyan, na may kasalanan. Pero kailangan rin may nakabantay sa kontraktor. Kasi kung may reklamo ka kay kontraktor na hindi pa maganda yung pagkagagawa o mahina yung progress ng building, dapat may nasa gilid, may isang nagbabantay sa building na yan, naka-assign. Wala naman ako ibang pagbibintangan dyan, si First Lady naman. Kasi if you are really if you have the heart sa building na ipinapatayo mo, dapat excited ka. Lagi mo yung minomonitor na ganito ang gagawin nyo. Dapat hindi palpak ito, dapat maayos ito, dapat quality ang resulta nito. Syempre, because mga alta kasi itong mga pamilyang Marcos. Nakaasa lang sa mga tauhan nila. What do you expect? Ayan. Nasisira yung quality dahil hindi binabantayan. Ganda. But below standards yung nakikita naming pagkakagawa dito sa building na. Paano po natin i-describe yung reaction nila Una ko nakita talaga na reaction ay si First Lady. Unang-una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Nabiktima kayo kasi sa sarili ninyo. Kasi ito naman hindi pang kanila, hindi pang personal. Pang naman to, para sa film industry. So, yun ang masakit doon. Masakit talaga ang nabibiktima sa mga sarili ninyong leadership. Nabiktima kayo sa sarili ninyong negligence, ika nga. Wala, weak talaga kayo. Wala. Yung liderato ng Marcos, no, administration, palpak. That's an overall overall observation ng taong bayan sa inyo. Sa ngayon, hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit din yun. Sobrang daming winaldas na pera ninyo. Puro palpak. Ako hindi ako engineer, no? Hindi rin ako arkitekto. Pero tingin ko sa akin, so most probably baka 60%. Pero baka magkamali ako, baka mga 60% pa lang. Pero sa akin lang yan. Baka hindi tama ang aking assessment. Imagine that one, 60% pa lamang ang progress sa building na yan, na supposedly nag-e-expect na sila na tapos na sana yan. So anong masasabi nyo dyan? Pinabayaan nyo. Yan ang hirap sa inyo, pinabayaan nyo kasi. Liderato ni Bongbong Marcos, palpak. Yan ang katotohanan. Sige, punta na tayo dito sa next topic natin, patungkol po dito sa reaksyon ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Marcoleta at ni Senator Jinggoy Estrada. Okay, panoorin po natin ang video na ito. Hindi nga 2012 pa yung record niya na meron pang nag-engage sila dyan. Klaruhin natin next year. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. Ito yung concern ni Senator Bato de la Rosa. Tinanong siya na ang mga diskaya raw ay nag-ooperate ng 2016 pa raw nag-ooperate. Panahon yan ni former President Duterte. Parang pinipilit na naman ng mga loyalista na meron ring corruption sa panahon ni Tatay Digong. Hindi naman, actually sa totoo lang, hindi naman naghugas kamay si Tatay Digong
inamin naman niya na meron talagang korupsyon sa panahon niya. Pero nababantayan through the PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. So natatakot rin. Kung may korupsyon man, hindi gaano kalaki kagaya ngayon na ang korupsyon sobrang lala na talaga. Di ba? So ang sabi ni Bato, kung imbestigahan natin si Diskaya, kung meron siya mga proyekto dati sa panahon na 2016, pati yan sa panahon ni Tatay Digong, imbestigahan natin yan kasi pera ng taong bayan yan, di ba? So, hindi dapat limit, sir, dun sa 20 Wala, hindi. during the time of... Wala, tira ng bayan yan, tira ng bayan yan. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kalokohan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalokohan, dapat nabisigahan lahat yan. Sinabi nasa 8 sundo yung sasakyan. Parang hindi naman tumaya tayo yung sinabi sa Diskaya. Sa hearing na 29 luxury cars, sabi kasi nasa 40 daw yung luxury cars. Nag-private ko lang. Hindi ko na ako nagtanong. Dapat ma-account nila yan. I-account nila. Sabi na magkano daw yung mga import sa mga umalis na daw na bansa. Kasi kung gano'n, dapat coordinate tayo sa nagkaroon ng lookout bulletin sa mga tao na yan para hindi sila makalabas. Sir, yung sign of guilt? Ha? Sign of guilt kung lumabas sa sila? Mahirap mag-husga. Mahirap mag-husga. Meron lang dyan nararatel ba? Hindi alam ko anong gagawin. Walang magandang advice. Naiipit or ayaw tumuga. Kaysa ituga ko itong mga tao na ito, alayas na lang ako. Sisibat na ako kaysa ma-implicate ko itong mga tao na ito. Delikado ang buhay ko. Pagka may mga ganon. Hindi, just pa lang yun. Mga theory lang natin yan. Sir, si Mayor Vico Soto, gusto nyo rin ba siyang invite? Kasi parang marami yan siya nalalaman sa mga Diskaya. Depende sa chairman. Depende sa chairman. May investigation mo yung committee. Malalaman niya at malalaman rin niya. Kung gusto niya mag-provide ng info, hindi naman niya ipadala sa committee. O kaya through Senator Tito Soto, uncle niya, bigyan yung Tito Soto. Para hindi ba siya pwedeng magtatanong dito sa committee, di ba? Pwede magtanong yung senator na member ng committee. So, pwede isupply yung information call para matanong yung mga tao na yan. Just sa tingin ninyo, anong assessment nyo sa naging testimony ni Diskaya dun sa hearing last? Yung sa testimonya ni Diskaya, tingin nyo ba naging honest siya or marami siyang alanganin na sinasabi. Maraming alanganin na sinasabi. Ang gano'n, hindi siya definitive. Di ba sabi ko, make sure of your answers. Dahil parang gano'n. Sabi niya, 23 years daw siya na engaged sa construction industry. Tapos kung tingnan mo yung record niya, 2012 pa lang siya basta within mga lately lang, mga 13 years lang, hindi ka naman 23 years. That has to be established next year. So possible nagsinungaling siya? Tingin niyo nagsinungaling po siya? May inconsistencies. Most likely, kung may consistency. Tingnan natin. So during the time of Duterte, kilala niyo na siya ng kontratista o hindi niyo siya kilala sa Diskaya? Paano kung kilala? Pulis lang ako. Paano kung kilala yung mga tao na yan? Pulis lang ako eh. Ano bang pakialam ko dyan sa DPWH portion na yan? Di pala ako sa peace and order. Public order and dangerous drug. Yung aking tutok. Hindi ko walang kung sino yun. Kasi diba yung construction company ni Senator Bongo parang nagkaroon ng sa construction company nila CLTG. Kung ganun, nagsalita naman si Senator Bongo kahapon, di ba? Just in case kung involved yung construction ng company ng kanyang pamilya din, aswan niyo. Hindi mo sabi si Senator Bongo kahapon, di ba? Huwag nyo idamay rin yung tao kasi hindi ba siya involved doon sa negosyo.
Kaya, mas paano yun? Sabi niya kahapon, di ba? Kahapon ba yun? The other day. The other day, sir. Yung ibang sangkot dun sa flood control, ma-interview kayo kanina sa GMA. Mag-comment muna tayo doon sa sinabi ni Senator Bato, ha. Pinipilit nilang i-involve rin ang pangalan ni Senator Bongo. Kasi yung meron ring mga kapamilya itong si Senator Bongo na mga contractors din. Sinabi na yan ni Senator Bongo na never siyang nakialam sa negosyo ng mga pamilya na involved sa contractors o nagnenegosyo sa mga construction company. Never siya nakialam. At kung sa tingin ninyo may anomalya silang ginagawa, kasuhan nyo. Kasi kilala naman natin yan si Senator Bongo. Transparent rin yan si Senator Bongo eh. Wala kayong makakalkal. Kung pilit nyong kalkalin ang mga kaalyado ni former President Duterte para lang magmukha silang kasalanan itong mga Duterte, wala na kayong pag-asa. Dahil ayaw rin ni former President Duterte makipagkaalyado ng mga korap. Mapahiya lang kayo kung pilit ninyong akusahan ang mga Duterte o mga kaalyado ni Duterte na kurakot sila. Mapapahiya lang kayo. Kasi alam naman natin ang mga legasiya ng mga Duterte. Matino yan na magtrabaho. Hindi kagaya ngayon ng administrasyon ngayon. Laganap ang korupsyon, for Christ's sake. Nakakahiya. Sinasabi niya daw, baka nasa Amerika na daw, sir. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na inahanap na kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yan lang. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag nyo na po sa Blue Ribbon? Hindi, wala kaming makita kasi nasa ibang bansa. So hindi namin malaman kung ano isasagot na. Pero may representative sila. Ang problema lang. Di ko alam kung si Zaldico ba ang pinatutungkulan dito ni Senator Marcoleta, kasi hindi naman si Diskaya. Kasi nagsalita na po kahapon ang mga lawyers ng mga Diskaya na hindi sila tatakas dito sa haharapin nilang issue. Mas mabuti naman yan. So ngayon nag-a-assume tayo na hindi po tatakas ang mga Diskaya at hindi sila lalarga sa Amerika, di ba? So mag-a-assume tayo dyan. Kaya sa tingin ko, ina-assume natin na ang sinabi dito ni Marcoleta ay yung mga nasa Amerika, itong si sino to? Si Zaldico. May capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. So maaari namin silang ipa-aresto eventually. Mga dalawa na lang naman yan tayo. Sir, sino yun? DPWH or contractors? Sa panig ng mga contractors. Dalawa, sir. Yung parang hindi pa yung isa sumisip dumating na yung ano na lang. Kaya lang, may mga procedure kasi tayo. Kailangan show cause order. Pagka hindi naman niya serve yun, sapina, pagkulang sapina, mapipilitan na huwaran. So, para naman hindi lang masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating ipakay. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon sa baha. Sir, yung contractor na yun na isa na lang na nasa US, kasama siya doon sa top 15 na hinahanap natin na listahan ng Pangulo? Parang kasama sa top 15 yun. Sa Monday, sir, na hearing, at sino pa yung ina-expect na pinatawag? Sana nandun na lahat. Sana represented na lahat. Kasi, ang iniisip ko nga,
Hindi na yung session day para sana buong araw para mas maraming matake. So hindi kayo mag-hearing ng mga Thursday, Friday? Eventually, ganun na hingin ko para sa ganun, mas makarami tayo matake. Sir, meron bang witness na gusto nang lumabas, humarap, nagsabi sa inyo na alam nila? Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, yun ang maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimpangin. Ilan yan, sir? Sinasabi mo. Basta meron. Basta mga mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan. Oo. Meron din sa DPWA, sir? Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang nilitaw na magsasabi. Okay, magre-react muna tayo doon sa statement ni Senator Marcoleta. Okay? Ang sa akin, ako lang, sa totoo lang, dito na lang tayo may pag-asa dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. Ako wala na. Wag na kayo. Hindi na talaga ako aasa sa House of Representatives. Nasabi nila tutulong sila dito, tutugisin nila yung ipinagmayabang ni Martin Romualdez na mananagot ang dapat managot. Hindi na ako aasa dyan. Hindi nga sila makapatawag ni Zaldico. Di ba? Ang dami pang mga palusot na nagkakasakit, bla bla bla, ganon, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, wala talaga itong papatunguhan. Ang mga umuusbo ngayon ng mga pangalan, mga contractors eh. Di ba? Isa lang talaga ang matapos-tapos itong problema na ito. Si Zaldico, tanungin yun. Yun ang pinaka isa sa mga root sa problema na malaman natin kung ano talaga ang nangyari doon sa pera ng mga flood control projects. Paano ngayon? Sabi pa nga ng iba hindi lang ako ang nag-assume, parang pinagtakpan itong si Zaldico di ba? Yung si Garin, anong sinabi ni Garin? Wag natin lahatin. Bakit si Zaldico lang ang patawag natin? Hindi, siyempre si Zaldico yung lumutang yung pangalan Ipatawag nyo na lahatin. Kung aabot yan ng hundreds na ipatawag ng mga sangkot, ipatawag lahat. Kasi pera po ng taong bayan ito. Mananagot ang dapat managot. Dapat merong masampulan na makulong man para matakot na, hindi na mangurakot. Ang problema dito sa Administrasyong Marcos, wala nang natatakot mag-corrupt kasi wala namang nasampulan Naku po. That yung role, do you have the same information? No, I do not have any information. Sino umalis? Basta wala siyang binakit kung sino. Pero, I don't know. I haven't talked to him. Pero sir, just in case na yung meron kayong dapat na paharapin dyan na lumabas na ng bansa, ano pwedeng gawin? Dapat magkaroon ng lookout. Para mapigilan? Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Sir, kumbinsido ba kayo sa paliwanag ng abogado naman? Tama talaga si Senator Jinggoy dito. Pag iniiwasan mo ang issue mo, especially na this is the biggest corruption in the history of the Philippines, talagang mananagot ka sa batas. Ano bang gusto nyong isipin sa tao? Umiwas ka sa issue na ito kasi guilty ka? Yan ang iisipin ng taong bayan. Kung hindi ka magpakita, kung hindi ka sasagot sa mga issue na ito, di ba? Patuloy. Yung mga sasakyan doon kasi ginagamit tsaka binabaha daw si Marcos. Tell it to the Marines. So sir, on Monday, I have to commend the Bureau of Customs for seizing the 12
vehicles of Vizcaya led by Commissioner Ariel Nepomuceno. Sir, on Monday, papakita niyo na ba yung sulat na sinasabi niyo na magpapatunay na... But I have it. So may nagbibigay talaga? Nagbibigay talaga? Yeah, nagbibigay siya na 40% advance. Yun, sa mga specialist na DPW. Kahit ano magturuan. So paano yun? Under oath siya, aling magsinungaling? We will contemplating on the idea of citing her in contempt. Kung panininigan niya, sir? She's a blatant liar and her statement is full of inconsistencies. Ito mo, sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nung tinanong ko, si St. Timothy, St. Jared, nag-divest na, pero hindi naman totally nag-divest. Nandun pa rin yung pangalan nila sa ano. Inasign niya si St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Dami, korporasyon na sila rin. Sir, sabi as early as 27, meron na daw issue ng 2017. Meron nag-issue tungkol dyan sa ghost flood control. Dapat ba hindi lang malimit sa Marcos administration investigation about ghost flood control projects? We can go farther from that. Siguro, kailan talaga nagsimula itong mga ghost projects ito or yung mga substandard projects nito. Kung talagang meron panahon ng previous administration, siguro si Senator Martin answer na. So sir, sabi ni Baste, baka daw sarsuela lang itong investigation. Do you think may kahinat? Of course, meron naman marami. As long as merong, palagay ko meron ng sisingaw dyan, meron mag-i-issue forward. Wala pa lumalapit sa inyo, sir? Ewan ko kay Senator Marcoleta. Hindi ko alam. Eh, Senator Ping, sabi niya meron, alam binibet niya. Sa inyo wala pa, sir. Thank you. Alam niyo, sa totoo lang, malapit na ito eh. Malapit na talaga matuklasan itong mga kabalastugan ng korupsyon sa Pilipinas. Buti na lang itong si Senator Jinggoy ay magaling siyang magaling siyang para sa akin, he is brave enough, no, na magprangka dito sa mga pero sana naman, no, ang hinihintay talaga ng taong bayan dito sa flood control issue ay merong mapanagot na congressman o mga government official. Yun lang na talaga. Kasi nakakabitin yung contractor laman ang ating idinidiin. Yun lang. No, yun lang talaga. Ako, I have really high hopes dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. No, yun lang po, no. Mag-comment, mag-react po kayo, no. Ano ang masasabi ninyo dito sa issue ng flood control at dito sa administrasyong Marcos? Ano masasabi nyo sa kanila? Dapat na bang palitan talaga ang mga Marcos? Ilatag nyo ang mga argumento nyo at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget guys, sa mga nanonood, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Na aware tayo na ganito na po tayo pinagloloko dito sa ilan sa mga government officials na ito. Grabe. At sa weak leadership nitong si Bongbong Marcos. And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, please consider i-subscribe itong ating channel, Donmar TV. Kasi libre lang talaga po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo kung nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye bye.